ready for God's Word? Now I want you to open your Bibles in the book of Luke. Luke chapter 5, we'll be reading from verse 1 up to verse 11. Luke chapter 5, verse 1 up to verse 11. And we are going to read this alternately. Luke chapter 5, verse 1 to verse 11. 4 fishermen called as disciples. So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret. Verse 2. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Verse 4. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Verse 6. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats. So they began to sink. Verse 8. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. Verse 10. So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. May the Lord add his blessings upon reading of his word. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this afternoon is When Jesus Calls. Kapag tumawag si Jesus. O kapag tumawag si Jesus. During our time this afternoon, I want us to examine Christ calling to Peter to follow him and the responses he went through to accept the call. Nais ko pong pag-aralan natin, paano ba sinagot ni Pedro ang panawagan ng Diyos o ni Jesus sa kanyang buhay. Now let me get this straight. Bawat isa sa atin may panawagan si Lord. Pakisabi nga sa katabi, merong kanon. Ayun, pagka mga preachingan, calling, kausapin si Lord, ayaw mong kausapin yung katabi mo. Pero pagkang usapin, blessing, nangunguna ka pa sa akin. Sabihin mo ulit sa katabi mo, merong kanon. Each and every one of us, there is a calling that God has given to us. Ang Panginoon ay laging may panawagan sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, tulad ni Pedro, ang ilan sa atin dumadaan sa 5 stages ng respond kay Lord. Ang ilan naman sa umpisang tawag pa lang, sumusunod na kay Lord. Ang ilan naman matigas ang ulo at nagdadalawang isip sa pagsunod sa Panginoon. But this afternoon, we are going to learn ano ba ang mga responses na ginawa ni Peter when Jesus was calling him. At ano ba ang dapat nating gawin na makaka-relate tayo sa hapon na ito, paano ba tayo sumasagot minsan sa Panginoon when Jesus is calling us? Now, the first response, some people, every time that Jesus will be calling them, they are indifferent. Pakisabi sa katabi, indifferent. Pastor, ano ibig sabihin ng indifferent? They are not interested. When Jesus is calling them to do something, a lot of people, they are not interested. According to the book of John, Peter met Jesus the day after Jesus was baptized. But there little indication that he stayed with him for any length of time. Kailan nakilala ni Peter si Jesus? Dinala siya ng kanyang kapatid na si Andrew. Si Andrew ang unang nakakilala kay Jesus. At nung ibabaptize si Jesus, si Andrew inaya si Pedro. Pedro, liga, puntahan natin si Jesus, yung sinusundan ko. Nung nakita ni Pedro si Jesus na binautismohan, siya ba si Jesus? Siya pala, no? O nga, siya. Pagkatapos ng water baptism ni Jesus,
Kung babasahin mo ang Bible mo, walang event na nanatili si Pedro kay Jesus. I am in the opinion na after Peter met Jesus and spent some time with Him, he went back home and back to work. Nung nakita niya na, nakilala niya na si Jesus, "Oh Jesus, nice meeting you." Anong nangyari? Bumalik na ulit sa bahay niya at nagtrabaho ulit bilang isang mangingisda. Peter was not really interested. Pakisabi sa katabi mo, not interested. Kaya lang, Jesus has come back into Peter's life. Kung hindi interesado si Peter kay Jesus, si Jesus interesado kay Pedro. Kaya nga, according to the gospel that had been written by Luke, Jesus was teaching the people and they crowded Him to the point where He was teaching them from the banks of the Sea of Galilee. Napakaraming tao nang nangangaral si Jesus. Nung mga panahon na yun, tinutulak na siya ng tao, natutulak na siya rather, dahil sa kapal at dami ng taong nakikinig sa Kanya. And while He was teaching, what are the fishermen doing? Habang siya'y nangangaral, anong ginagawa ng mga mangingisda kasama si Pedro? Oh, they're out in the water by the boats washing their nets. Habang si Jesus nanggigigil sa kakapreach, parang ganito lang. Yung mga mangingisda, deadma. Ano nga yun? Nagawa mo na ba yun? Na kahit lahat ng tao nagkakagulo, ikaw wala lang. Ganun yung attitude ng mga mangingisda kasama si Pedro. Ano ngayon kung nagkakagulo sila dyan? Ano ngayon kung nagpipreach si Jesus? Naguhugas kami ng lambat. They did drop them and come to listen to the teaching. Hindi man lang sila, sige mamaya na yan mga brad, makinig muna tayo na. They did put them up and do them later. They kept on working. Ano ngayon kung nandyan si Jesus, kailangan naming magtrabaho. Now, I don't think Peter and the others were any different from many people today who are not necessarily hostile to Christ or church, but they are indifferent. Alam niyo, maraming ganyang tao sa panahon natin ngayon. Hindi man sila galit kay Jesus, kilala nga nila si Jesus. Maaring hindi man sila consistent sa church, dahil gustong-gusto nila ang church. Pero maraming tao sa panahon natin ngayon, hindi talaga interesado kay Jesus. People in our generation today are indifferent, not really excited to know Jesus, not really interested to follow Jesus. Ano ang kanilang mga kadahilanan? Naku, meron akong mga bills to pay. I have food, I need to buy food. I need to earn more money. For them, there are more important things to do than to follow Jesus. Mas maraming pwedeng gawin kaysa mag-church. Mas maraming pwedeng gawin kaysa sumunod kay Jesus. Mas maraming pwedeng gawin. There's always something better to do. Imbis na magpuri sa Panginoon, imbis na magsimba, anong ginagawa? Kung ano-anong mga aktibidades ang buhay. Bakit? Kasi tuwing linggo ko lang nagagawa ito. Imbis na nasa gawain ng Panginoon, imbis na sumasamba sa Panginoon, sumasideline. Bakit kailangan ko pang mag-earn ng mas marami pa? Now, there's nothing wrong with earning. Pero kapatid, tandaan mo ito. Huwag mong kakalimutan na ang pagpapala nanggagaling sa Panginoon. Amen? There is always something to be done greater than following Jesus or worshiping Him. Alam niyo ba, that in our generation today, we are the busiest people in the world. Lahat ng tao, busy. Pag tinanong mo, bakit wala ka sa church na nakaraan? Busy.
Para bagang yung salitang busy ngayon, that's the hallmark of our generation today. Laging ang sinasabi, busy. Alam niyo, may experience ako, tinanong ko, Brad, kamusta ka na? Busy ako eh. Tama ba ang sagot mo? Mali, oy. Ang tinatanong ko, kamusta ka? Ang sagot, busy. Pwede mo namang sabihin, mabuti. Basta, o kaya hindi mabuti. Kung hindi talaga mabuti, sabihin mo hindi mabuti. Pero ang sagot mo sa akin, busy. Mali, di ba? Alam mo, it has been somewhat a badge of honor to wear. It seems na ang mga tao, busy ako eh. Tama kong ginagawa. Pero alam mo kapatid, makinig ka. This obsession with being busy is actually one convenient way to keep from relationships. Kapag ka ang tao, kinausap mo at sinabi sa'yo busy, dudugtungan mo pa ba? Hindi na, uy. Pag kinausap, kamusta ka na? Busy ako. Okay. Wala nang karugtong. Kasi ano yung literal na sinasabi niya, huwag mo akong kausapin. I'm not. Mag-participate ka, ano ka ba? You're not interested. I'm not interested. Same goes with God. Many times, God is talking to us. Many times, God is calling us. Pero nung lagi nating sagot kay Lord, that's one way of telling God, Lord, I'm not really interested. Ang tao, napakarami aktibidades ng buhay. We spend more than 8 hours sa trabaho. Yung iba, nagta-travel for 2 hours, makapunta lang ng opisina. Naku, pastor, hindi lang 2 hours ngayon sa tindi ng traffic. Other people, they do schooling. Yung iba, sleeping. Hopefully 8 hours. Yung iba, mas mahaba pa sa 8 hours kasi ginagawang extension ng church. Eating. Time with family. Oh, church, going to church. Others are having quiet time. Yung iba, shopping, cooking, and maintaining our cars or vehicles. Ang daming ginagawa. Our hands are full with activities. At bilang Kristiyano, hindi tayo exempted doon. Bakit? Mas marami tayong activities eh. Bukod sa regular na mga oras na kumakain ng panahon natin, meron pa tayong prayer meeting. Sabi ko na nga ba, wag ako nagagaganon, nasasaktan ako eh. Meron tayong midweek service. Madumalakas matin eh. May mga revival services. Meron tayong mga dinadalawang special crusade. So mas maraming kumakain ng oras natin. Now, paano natin maaayos ito? How are we going to organize our lives? How can we get everything done that we need to get done in our lives? Paano? Ang dami ito. We need to understand our priorities and work around them. Kailangan mong malaman sa buhay mo, ano ba ang prioridad ko? Ano ba ang dapat kong unahin? And let me tell you this. The greatest priority that we must be having in our lives is to put God first. Sabihin mo nga na malakas, put God first. Ulitin. No? Wala kang kabuhay-buhay. Ulitin. 1, 2, 3. Put God first. Yan ang pinakamainam na prioridad sa buhay ng tao. If you want to be following the voice of God in your life, pag meron panawagan sa iyo si Lord, you put Him first. Amen? Hindi yung hino-hold mo si Lord. Nakatawag ka na ba sa kumpanyang ganon? Lalo na nagre-reklamo ka patungkol sa cellphone mo. You're on hold. No. Tagal naman. Lalo na pag naka-line ka, tapos tumawag ka through your phone. Naku, ang taas na ng bill mo noon. Most of the times we put God on hold. No, you don't put God on hold. You put God first. Itong taong 2017, ang dami ko pong nakikita na ng mga nakapost sa kanilang mga social media accounts. I want to be successful this year. Feeling determined. Yay! May yay pa.
Na wala pong masama doon. If you want to achieve your dreams, if you want to be successful this year, walang masama doon. Kaya lang ang problema ito. Huwag mong ini-aim yung success in itself. Huwag mong kalimutan ang sinasabi ng Bible. In everything you do, you put God first. Bakit? Pag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, pag nag-respond ka sa panawagan ng Diyos sa buhay mo, kapag sinunod mo ang nais niyang mangyari sa buhay mo, yung success na tinatarget mo, nagiging automatic yun kapag ka inuuna mo ang Panginoon sa bawat hakbang ng iyong buhay. Hallelujah! You give Him the top priority of your life. Amen? Pakisabi sa katabi, si Lord dapat ang una. Mapapansin mo, kapatid if you're reading your Bible, though the crowd pressed upon Jesus, were they really interested? Ang daming tao. Pero, bakit wala ni isa man sa kanila ang tinawag ni Jesus? Ang daming nandun sabi ng Bible, multitude. Ang dami. Nagkakagulo sila na makita si Jesus. Nagkakagulo sila na marinig si Jesus. Pero bakit wala ni isa man sa kanila ang tinawag ni Jesus? Why? Perhaps because though they crowded Him, they weren't interested in signing up for anything more than a free wine and bread. Kaya sila nandun. Bakit? Kasi libre ang pagkain. Promise. Ganon si Jesus. Alam mo ba na ang theology ni Jesus? He would meet your need first. Kung nagbabasa ka ng Bible, sa mga nagugutom, nagpapakain muna siya. Then He would be speaking of the kingdom of God. Kaya pag may taong nagugutom, pakainin mo muna bago mo sharean. Share ka ng share, hindi ka maintindihan. Ano ba sinasabi mo? Gutom eh. Sa kanila, kaya lang sila sumusunod kay Jesus, libre pagkain. Pero mo, hindi na nila kailangang magtrabaho. All they have to do is to, be with Jesus, listen to Jesus for a few minutes, or few hours, and then, mananalangin si Jesus ng tinapay, boom, ang dami. May eat all you can ng tinapay at ng kung ano man. Yun lang ang gusto kay Jesus. They are interested with the blessings, but they're not interested with Jesus per se. Now, Pastor, saan ka papunta? Makinig ka. Maraming ganyan sa church. They come to church with just a taking mentality. Pupunta yan sa church. Bakit? Gusto kong may makuha kay Jesus. Pagpasok pa lang ng church, Lord, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako niyan. Pagpalain mo ako ng ganito, pagpalain mo ako ng ganyan. Yung prayer niya, yun din ang akin. Pakialamero. I want this, I want that. Marami pumupunta sa church because they aim for the blessing. They want to have the blessing, but not really interested with Jesus. Kapatid, makinig ka. Every time that you come to the house of God, don't just seek the blessing, you seek the blesser. You seek the one who gives the blessing. Dahil nais kong maintindihan mo, ang pagpapalang tatanggapin mo, mauubos yan. Lilipas yan. Pero ang Diyos na lagi mong hinahangad na maranasan sa iyong buhay, kailanman ay hindi kumukupas ang ating Panginoon. Hallelujah! Don't have a I want this, I want that attitude. You come to church. You come in the presence of Jesus not because of what He can do upon your life, but because of who He is in your life. Hanapin ang Panginoon. Maging interesado sa pagpunta sa church, hindi dahil, gusto ko dyan sa church na yan. Kasi rock and roll ang tugtog yan, rakrakan yan. Lalo na 3 p.m., rakrakan yan. Nasa ba yung mga yun? Rakrakan yan eh.
Lundagan, ang saya doon. Pag kumakan, ang saya doon. Lundagan sila ng lundagan. Nasisira na nga yung stage namin. Nawala na. Gusto ko doon. Masaya doon. Tsaka pag 3 o'clock, puro kabataan na nandun. Maraming kabataan, maraming yung professional. Ibang energy. Parang concert. Ay, gusto ko dyan sa church na yan eh. Yung pastor nakapula. Pula ako ngayon. Alam, goal ko to eh. Kamakailang. Tsaka yung pastor dyan, madalda. Gusto ko dyan sa church, madalda yung pastor. Medyo madilim, pero madalda. Kapatid, kung yan ang mga target mo sa buhay, kung bakit ka pumupunta sa tahanan ng Diyos, it amounts to nothing. Eh, paano na lang kung nawala yung rakrakan? Makakaawit ka pa ba? Eh, paano na lang pag hindi yung madilim na pastor ang preacher? Mananatili ka pa. Marami sa inyo, pag hindi yung madilim na pastor, nag-walk out. Oh, pag tinamaan ka, huwag ka na magaling. Magbago ka na lang. Amen? Eh, paano na lang pag ganun ang focus mo? Ba't makinig ka? Pag interesado ka talaga kay Jesus, kaya mawala ang tugtog, kay iba ang pastor. Alam mong you had come into this place because you want to see the face of Jesus. You want to follow His voice. You are interested to Him. Pero marami, whether we admit it or not, they are not really interested kay Jesus. Yes, they want the blessing. Yes, it feels great being in the house of the Lord. But they are not really interested in following Him totally in their lives. Pangalawang respond na ginawa ni Peter. And respond ng maraming tao. Some people, they are skeptic. Pakisabi sa katabi, skeptic. Ano ibig sabihin yan? Doubtful. Punong-puno ng pagdududa. Pag tinatawag ni Lord, pag may pinagagawa si Lord, imbis na sumunod, anong mga ginagawa? Tingo. Punong-puno ng pagdududa. Now, looking around, Jesus was looking for a better vantage point. So He decided to teach from the bow of Peter's boat. Sinabi niya kay Pedro, perang bangka. Medyo itulak mo, magpipreach ako. Hindi na masyadong interesting yun eh. Ang interesting ito. Pagkatapos siya mag-preach, sabi ni Jesus, Pedro, punta ka sa malalim. Manghuli tayo ng isda. Hindi sinabing mamingwit. Anong sabi ng translation ng Bible? In the NIV, drought. Which means, kukuha tayo ng bonggang isda. Ng maraming isda. Sandamakmak na isda. Gusto ko yung sagot ni Pedro. I like the answer. Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Anong sagot niya? Punong-puno ng pagdududa. Ano sabi ni Jesus? Punta tayo doon. Mangulit tayong isda. Sigurado meron doon. Anong sagot ni Peter? Lord, Master, kakahiyaman, no? So, imposible yan. Kasi magdamag kaming nanghuli eh. Wala kaming nanghuli ni Butete. That's impossible. Anong sinasabi ni Peter kay Jesus? Hindi mangyayari yan. That won't work. Imposible yan. Pinapaalala ni Peter kay Jesus, Jesus, gusto ko lang maging maliwanag to, ha? Mangingisda. Ikaw, ano si Jesus? Ha? Carpenter. Anong alam mo mangingisda? Pinapaalala ni Peter sa kanya, pag nagbabasa kasi ng Bible, nagyan imagination. Pag nagbabasa kayo ng Bible, basta lang basa eh. Nagyan may imagination. Sinasabi ni Peter sa kanya, Lord, mas alam ko to, mangingisda ako, ikaw ano ka? Karpintero. Karpinterong naging preacher. Lord, huwag mo nang pakialaman, labo mo eh. Alam mo kapatid, maging sa atin, nakakayamot. Pagka ang nagtuturo sa atin, ay alam naman nating hindi niya alam kung ano yung ginagawa mo.
For example, nagdadrive ka, at yung sakay mo, mas marunong pa sa'yo. Nakakainis yun. Okay? Tapos yung sakay mo, hindi naman marunong Bagalan mo, prim. Ikaw na kaya. Walang ibang mas nakakainis pa doon kung yung taong alam mo namang hindi niya alam yung ginagawa mo, ay tinuturuan ka pa. Hindi po na iba ang feeling ni Peter during that time. Sinasabi niya kay Lord, Lord, kami nga magdamag ng isda. Wala kami nahuli. Walang buwan o walang araw nun. Alam mo kapag mangingisda ka, mas masarap humuli ng gabi o madaling araw. Tirik na yung araw, di lalong walang mahuhuli. Yun yung point na sinasabi ni Peter. Ang sagot ni Peter, puno ng pagdududa. Kaya alam niyo yung sinabi ni Peter na, sige na nga. Diba, parang ganun tayo eh. Sige na nga. Sumaya ka lang. He let down his net. He was simply telling Jesus, Lord, yung sinasabi mo, imposible yan. Listen, nga ka. Hindi lang ito patungkol sa paghuli ng isda. Gusto kitang tanungin, how many times have we thought we knew better than God? How many times? Whether you admit it or not, maraming pagkakataon, iniisip natin na mas marunong tayo kaysa kay Lord. Para bagang sa isang sitwasyon, ina-assume natin that we know better. Pag may sinasabi sa'yo si Lord, may panawagan sa'yo si Lord, anong lagi nating sagot? Posible yan, Lord. Hindi pwede yan. For example, sabi ng salita ng Diyos, love your enemy. Ito naman yan ang una, Pastor. Love your enemy. Pray for them. Imposible yan. Kasi pag pinikit mo pa lang yung mata mo, naalala mo yung pangalan, hindi mo pwedeng, iba ang prayer mo eh. Kunin mo na siya, Panginoon. Naman ang ginawa niya sa akin, balik mo po ng 3 to. Kapag nababasa natin yung love your enemy, anong reaction natin madalas? That's impossible. Without the Word of God. Pag sinasabi sa ng Panginoon na pagpatawad ka, anak. Ano sabi ng Bible? Forgive so that your heavenly Father will also forgive you. Hindi yan sinabi ni Pastor, ha? Sinabi yan ni Jesus. Pero nung sasabihin natin, imposible yun. Mahirap magpatawad, lalo na kung di mo alam kung anong ginawa niyan sa akin. Anong sabi ng Bible? In everything you do, may we give glory unto God. Kasama dyan yung integrity ng pagbabayad ng tamang buwis. Nakakaba. Amen? So, kapag sinabi sa'yo ng Panginoon, in everything you do, you glorify Him, sa lahat ng ginagawa mo, dapat nagbibigay ka purihan sa Panginoon. Pag dapat ka magbayad ng tamang buwis, huwag ka nang dadaya. Pastor, maliit lang yung negosyo ko. Pag nagbayad ako ng tamang buwis, di lugi. Imposible yan. Sometimes we doubt. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, tinatawag kita para sharean mo yung mga kamag-anak mo. Tinatawag kita na maging misyonero. Naku Lord, wag na ako. Yun na lang siya. Kasi hindi ako magaling magsalita. Imposible yan. Mahiyain ako eh. Ano ako rin, mahiyain ako eh. Ba't tayo maniwala? Imposible yan, Lord. Hindi ako sasabihin sa inyo ng Panginoon, sumuko ka sa akin, isuko mo ang buhay mo sa akin. Lord, ayoko pa. Imposible yan kasi mas yung painom-inom. Tsaka, Lord, occasional lang naman ako umiinom. Araw-araw may birthday sa inyo eh. Pinagdiriwang mo pati yung birthday ng lola ng kung sino man.
Lord, hindi pa ako makakasurrender sa iyo kasi, no. May bago ngayon, gan. Kasi minsan nga, masyado pa tayo matalino, pati si Lord, nile-lecture natin. Alam mo ba, Lord, ayon sa pag-aaral, mahirap talaga tanggalin yun. Alam ni Lord yun, oy. Imposible yan, Lord. Alam mo kapatid, there are thousands of ways we express our skepticism. But just as the Lord engaged Peter that day by entering his boat and stretching him, He is here today trying to engage you as well. Makinig ka. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon na magpatawad ka gaano man kahirap. Amen? Dahil hindi ito para sa benepisyo ng taong patatawarin mo. Ito ay benepisyo para sa iyo. Bakit? Dahil nais ng Panginoon na maging malaya ka sa galit. Nais ng Panginoon na huwag kang makulong sa galit o sa sama ng loob. Nais ng Panginoon na maging malaya ka sa iyong buhay, sa iyong paghakbang bilang isang Kristiyano. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon na, anak, nais kong ikaw ay magbahagi ng aking salita sa iyong mga kaibigan at kung kanino mang tao, tinatawag kita na magmisyon. Huwag kang matakot, kapatid. What the Lord needs is your availability, not your ability. Dahil kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon at walang pagdududa, si Lord din ang magsusupply ng karunungan, ng kahusayan upang gawin mo ang bagay na yan. If God told you to surrender your life unto Him, kahit na ano pa ang bisyo mo, ang tanging dapat mo lang gawin ay, Lord, naniniwala ako na babaguhin mo ako, and then the Lord will give you power to resist addiction, to resist vices in the name of Jesus. I will not be talking to you about these things if I have not experienced it through the power of God. At the age of 12, I'm already drinking. And I love drinking. I've been into different chaotic moments of my life. Sinabi ko sa sarili ko, ang daming bagong taon nun, magbabago na ako. Ang dami. Sabi ko, babaguhin ko ng mga friends ko, hindi nga nabago eh, dumami. Ang sabi ko, hindi na ako inom. Dati nakakaapat ka lang eh. 12 anyos ako, 4 na Red Horse. Nung kalauna, nakakaisang case ka na. Barkada pa kayo ng tatay mo. Cheers. Nandito ka, daddy ko. Cheers. Lumala. Nung na-born again ako, ang sabi sa akin ng Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa akin. Ano sabi ko kay Lord? Hindi pwede, hindi ko kaya. Kasi bakit? Makaamoy lang ako ng alak. Para ka napoposes. Tumatakas pa ako sa church. Pero mga may gawain ha. Baka gawain mo to, magbago ka na. Pagkatapos ng preaching, lumalabas ko, tumatakas ako. Saan yung church na pinagalingan ko? Sa Tondo. Na literally, may nagiinuman sa kalsada. Sumisimple ako roon. Nasa may pastor. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya. I doubt the word of God. Ang sabi ng pastor, Jesus can change you. Pero nung lagi ko sinasabi, no! Ako nga, hindi ko mabago ang sarili ko eh. But when I decided, one faithful day, nung sinabi ko sa Panginoon, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Sinusuko ko sa iyong buhay ko. You know, up to this point of time, kahit nabigyan mo ako ng pagkain na may alak, wala na po akong alcohol sa katawan. Hindi ko kayang gawin niya kung hindi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. You just have to leave all your doubts behind. At kapag may sinabi sa iyong Panginoon, manampalataya ka lamang na kaya niyang itong gawin sa iyong buhay. Kaya kung ikaw ay negosyante na naririto, at sinasabi sa iyo ng Panginoon, manampalataya ka, palalaguin ko ang negosyo mo, at nakikita mo yung sitwasyon mo, paano lalago ito? Ibang karoting. All you have to do is to believe. Amen? Never doubt God. Never be skeptic about what He is going to do upon your life. Put your trust in Him, for He can do great and mighty things sa ating pong mga buhay. Let's give God a mighty clap of praise this afternoon.
Now, from pagiging indifferent ni Peter, sa pagiging skeptic niya, naging progressive ito. After being skeptic, the third response is Peter responded in faith. Verse 6 is amazing. Sabi dito, when they had done this, they enclosed a great multitude of fish and their net break. Nung ginawa ni Pedro, na ibaba ang kanyang lambat, bagamat pilit na pilit siya. Nung itinataas na nila, nagulat si Peter. Why? They had a great catch of fish. Hindi lamang basta great catch. Ang sabi ng Bible, yung kanilang lambat ay halos mapunit na. Hindi ka basta-basta makakapunit ng lambat. But during that time, halos mapunit na, kailangan pa nilang tawagin yung iba nilang kasamang mangingisda para tulungan silang maiangat ang kanilang mga nahuling isda. Whatever he thought about Jesus when they cast off was completely changed. Nung una, nayayamot siya kay Jesus, ba't mo ba ako pinakikialaman? Pero nung time na nilet go niya yung net, anong sabi niya? Dahil sa sinabi mo, I believe you. I let down my net. They had a great catch of fish. What Peter exhibit is called faith. Pakisabi sa katabi mo, faith. It's not certain. Walang katiyakan kung may mangyayari. But he believed anyway. And what I want to tell you today is this. Faith can rewrite your future. Picture. Yung iba tamad magsulat, picture ng picture. Ano ang kalagayan ni Peter? He was a failure during that time. Wala siyang makuhang isda. Pero nung siya'y nagtiwala kay Jesus, pinago nito ang sitwasyon ni Pedro. Faith can rewrite your future. Hindi baraha ang babago ng kinabukasan mo. Huwag ka nagtititingin sa baraha, ha? Ako pula, kamatayan. Ako itim, kadilima. Huwag ka rin nagbababasa ng bituin. Virgo. Huwag bumarkada sa Taurus. Parehong may sungay. You don't base your life on those things. You want your future to be changed. You want your history to be rewritten. Put your faith in Jesus Christ. Alam mo kapatid, God has something for the man who keeps his faith in Him. Your life will shrink or expand in the proportion to your faith. Kapag mayroong kang narinig sa Panginoon na dapat mong gawin, pag nangusap sa iyo ang Word of God, tandaan mo that you need to respond in faith. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero nung sinasabi mo, Lord, even though I may not know kung anong magaganap, nagtitiwala ako na bawang mabuti at dakilang bagay ang iyong gagawin sa aking buhay. Hallelujah! You must first be a believer if you want to be an achiever. Faith is necessary to all life's victory. Kaya tantanan mo yung kakaduda sa kayang gawin ng Panginoon. Ang turo ng mundo, what the world is teaching us, seeing is believing. But faith says, believing is seeing. Ang turo ng mundo natin, magpakita ka muna ng ebidensya bago kami maniwala. Pero ang tinuturo ng salita ng Diyos, manampalataya ka muna, maniwala ka muna, at may papakitang dakilang bagay sa iyo ang Panginoon. In John chapter 6:29, Jesus was talking to the crowd when He implored them to put their faith in Him. Ang sabi ni Jesus sa mga tao in John chapter 6, manampalataya kayo sa akin. Anong sagot ng mga tao? Anong evidence? What kind of miracle are you going to perform sa amin? What sign will you show us then that we may see and believe you? What will you work? Mahilig sa sign. Maraming Kristiyano ganyan. Mahilig sa sign.
Ano mga panalangin? Lord, patunayan mo muna. Lord, ipakita mo. Lord, prove to me. Basically, sinasabi ni Jesus sa mga tao nakikinig sa Kanya during that time, na hindi niyo na kailangan ng sign. Ako mismo ang kasagutan sa inyong mga panalangin. Jesus was simply telling them, there's no need for a sign. God has already given you the most important sign. Now, tanda mo ito kapatid, lalo na sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Don't wait around for Jesus to perform some great miracle in your life so that you might believe. He's already done all the miracles necessary for you to believe. Hindi mo na kailangan pa ng himala para maniwala ka kay Lord. Dahil kung titignan mo ang buhay mo, sapat na ang ginawang himala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin upang umasa't manampalataya sa mga higit pang gagawin niya sa bawat isa sa atin. The question is whether you can place your faith in what He has done. Alam niyo, ang daming tao, binubulag ang kanilang mga sarili. They want signs, they want miracles before they believe. Granted, gusto mong patunayan, ha? For example, magpe-pray ako dito, Lord, para maniwala sila na ikaw ay buhay, angatin mo isa-isa ang bubong ng Robinson. Hallelujah. At habang inaangat mo ang bubong, Lord, iangat mo rin ako. Granted, tinugon ni Lord. Kunwari lang naman. Tininig ni Lord, umangat yung bubong. E di lahat tayo, I believe. Next Sunday, hanggang stage may tao. Malamang puno tayo rito. At hanggang parking, may tao. Kasi bakit ano? May nakita eh. May ebidensya. But listen to this. Believing in God because you saw something is not faith. It is sight. Ano ba ang sabi ng Bible? We walk by faith and not by sight. None of us have ever seen Jesus, but we believe in Jesus. None of us had seen the future. Walang nakakaalam sa atin ng bukas, but we believe that there is something great in store for us dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Kaya sa tuwing meron kang naririnig na panawagan sa Panginoon, meron siya pinagagawa sa iyong buhay. Humakbang ka ng may pananampalataya. Now, I told you before that I resigned from work. Alam niyo, magre-resign na ako sa trabaho. Nung nagpaalam ako sa judge ko, sabi ng judge ko sa akin, maghihirap ka. Sabi niya, yung mga benepisyong tinatanggap mo, pag nagpastor ka, wala na yan. Ang bili niya sa akin, malupit yung bili ng judge ko. Kapag wala ka ng pera, wag na wag kang babalik sa opisinang to. Wag na wag kang mangungutang sa akin. Hindi kita paututangin. Nung sinabi niya sa akin, parang naisip ko, sorry judge, joke lang. Sinusubukan ko lang po. Now I was really thinking, what am I going to do? O nga no, pag nangailangan ako, di wala na akong pwedeng takbuhan. Do you know what? Nung sinabi sa akin ng Panginoon na magpapastor ako, hindi ko man alam kung saan ako magpapastor ng church. Sabi ko kay Lord, I will just follow. By faith, I believe na meron kang gagawin sa buhay. You know what? 23 years old po ako na nagpaalam ako sa church. 13 years na ang nakakalipas. Hindi po kailanman ako bumalik sa Kanya nang naghihikahos. Hindi kailanman ako bumalik sa Kanya upang humingi ng tulong. What I've learned is this. If you will follow the voice of God, if you will step up in faith, sagot ka ng Panginoon sa bawat paghakbang ng iyong buhay. Hallelujah. I'm not telling you that it will be an easy ride. May mga pagsubok. Pero ang kainaman sa Panginoon, pag alam niyang determinado kang
sumunod sa Kanya ng may pananampalataya, He will make a way when there seems to be no way. Papatunayan niya sa iyo na hindi ka nagkamali ng pinagkatiwala ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Let's give God a mighty clap of praise this afternoon. Hallelujah! Whenever God is speaking to you, every time that you will be reading that God is telling you to do something about your life, you step out in faith. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Let me jump to the fifth response. Ang sabi ng fifth response, the response of Peter after faith is yield. Pakisabi sa katabi, yield. Ano po ibig sabihin ng yield? You surrender. You go with God's flow. You go in accordance to His will. When the Lord finally had Peter where Peter needed to be, He extended the invitation. Anong sabi ni Jesus? Fear not. From now on, you're going to catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed Him. To yield is the only proper response to the call of God in your life. Pakisabi sa katabi mo, to yield. Sa salitang Tagalog, sumuko ka lang sa Panginoon. Isuko mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Dahil tandaan mo, God's plan is always the best plan. Amen? Walang ibang magandang plano kundi ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nasasabihin mo, Pastor, hindi ko alam yung leading ni Lord. Ano ba ang leading ni Lord? Generally speaking, God is calling us to be godly people. Amen? To be godly parents. To be godly husband. To be a godly wife. To be a godly children. Sa lahat ng gagawin, ay maluwalhati ang Panginoon. Nasasabi mo sa akin, Pastor, hinay-hinay ba? Gusto ko kay Lord specific. Parang sa mga kabataan, ang gustong calling kay Lord, specific. Pati yung mapapangasawa, gusto specific. Lord, sino ba, Lord? Ipakita mo sa akin yung will mo, Lord. Yung God's will mo, Lord. Bigyan mo ko ng senyales, Lord. Yung pagpasok dyan sa pintuan, pag naka-aswal siya na. Gusto specific. Pati sa buhay, Lord, sabi ng salita mo, pagpapalain mo ko, mag-a-apply po ako ng trabaho. Ano pong trabaho ibibigay mo sa akin? Kung hindi mo sasabihin, hindi po ako mag-a-apply. Just ulo ka. You're getting it backwards. Mali yun. Pakisabi nga sa katabi, mali yun. You don't ask God for the specific details of your life. Ang inihingi lang sa'yo ng Panginoon, sumuko ka sa Kanya. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Hayaan mo siya. At ibigay mo yung detalye sa Panginoon. Minsan kasi, o madalas, mga intrimitido tayo. Lahat na lang gusto nating pakialaman. Gusto natin lahat sigurado. But that's not how God works upon your life and my life. Pakisabi nga sa katabi, sumuko ka lang. Hayaan mo mangyaring kalooban ng Diyos sa buhay mo. Bahala si Lord sa detalye ng buhay mo. Dahil ang totoong Kristiyano ay ganito. A true follower of the Lord Jesus Christ will never ask Him of what He's going to do with his life. He will just say, Lord, have your way in me. Hindi ko man po tiyak, Panginoon, kung ano at saan mo ako dadalhin. Ikaw ang may-ari ng buhay ko. Mangyari ang nais mo sa aking buhay. Alam niyo mga kapatid, you surrender to God and He will take care of the details of your life. Alam niyo marami sa atin, pinapasan natin ang ating mga daigdig. Ang ating mga mundo. Laging gusto natin na ito yung paraan eh. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong mangyari. Only to find yourself na bigat ka na. Alam niyo, maraming ganyan. No? There was this man, ang pangalan niya si Dr. Bruce Larson. Si Bruce Larson ay magaling na counselor. Kapag meron siyang mga counselee o humihingi ng payo sa kanya, lalo na when it comes to surrendering their life to God, si Bruce Larson, hindi siya nagka-counseling sa loob ng opisina. Ang gagawin niya, ilalabas niya yung kanyang counseling. Maglalakad sila sa streets of New York. Pupunta sila sa RCA building.
pagpunta sa RCA building, makikita doon yung isang malaking estatwa. Sino yung estatwa? Si Atlas. Alam niyo yung estatwang yun, si Atlas? Yung machong mama na may pasa na mundo. Galit na galit yung mga muscles, di ba? Hirap na hirap buhatin yung daigdig. Anong sasabihin ni Bruce Larson sa kanyang counseling? You can live out your life that way. Pwedeng ganyan ang buhay mo, pasanin mo ang daigdig. Tapos pagkatapos nila doon, tatawid sila. Gusto ko maging accurate. Sabihin mo, niloloko kita eh. Tatawid sila sa 5th Avenue, pupunta sila sa St. Patrick's Cathedral. Sa St. Patrick's Cathedral, nandoon yung maliit na Jesus. Para sa atin. Di ba meron nga ngayon sinulog? Tsaka yung pista doon sa Tondo. Hindi mo alam yan? Okay lang. Noong nakaraan linggo, yung negro. Ngayon yung maliit. Doon sa St. Patrick's Cathedral, meron doong imahe ni Small Jesus. Na bagamat napakaliit niya, hawak niya yung mundo sa kanyang maliit na kamay. Alam niyo, sasabihin ni Bruce Larson doon sa kanyang kinakausap, kung gusto mo ang buhay mo tulad ni Atlas na pasa ng daigdig, meron kang pangalawang choice. Ibigay ang mundo mo, ang buhay mo kay Jesus. Hayaan mo siya na mag-control ng lahat sa buhay mo. This man said, we have a choice. We can carry the world on our shoulders, or we can say, I give up, Lord. Here's my life. I give you my world, the whole world. Kapatid, sa iyong pag-aalay ng buhay mo sa Panginoon, sa anumang sinasabi niya sa iyo, na dapat mong gawin, kapag ka isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, you would surely understand na ang buhay ay hindi nilaan ng Diyos na maging mabigat na pinapasan mong mag-isa. Kalooban ng Diyos na lumakad ka ng may katagumpayan. Hayaan mong siya ang bumuhat sa iyo at gawin niya ang kanyang nais sa bawat isa sa atin. You know, Jesus is passing by right now. What are you going to do? He's calling you and speaking to your hearts today. What are you going to do? Ang ibang tao ang sasabihin, well, Pastor, I'll catch him next time. I'll catch him next Sunday when I come to church. What makes you think there will be a next time? Nakatitiya ka bang may bukas pa? Sabi ng Bible, nobody knows kung meron pang ang bukas. May pagkakataon ngayon. This encounter of Peter and others teaches us about the critical importance of seizing the opportunity. Today, you have the opportunity to make the response, the right response to Jesus. Will you do it? When Jesus calls, answer by faith and let His will be done upon your life. Let us bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, this afternoon, we would like to thank you for allowing us to listen to your words. It is our prayer, Lord, na patuloy mo kaming kausapin. Patuloy mo kaming baguhin. Patuloy mo tagpuin ang puso ng bawat isa sa amin. Itama mo kami, Panginoon. Dahil for many times, Lord, we're turning a deaf ear to you sa mga panawagan mo sa amin. Most of the times, we respond with indifference. We respond, Lord, with being skeptic. Panginoon, sa hapon na ito, turuan mo kami na mag-respond sa panawagan mo sa pamagitan ng pananampalataya at pagsuko sa nais mong mangyari sa amin pong mga buhay. Habang lahat ng uli na kayo ko ba matay na kapikit. Sa hapon na ito, kapatid, maybe you are saying, Pastor, nais ko ng buhay na nasa kamay ng Panginoon. Nais kong lumaya mula sa guilty feeling of sin that I have committed long before. Pastor, nais ko pong magkaroon ng kasiguraduhan ng buhay ko na sa kabila ng napakaraming problema ay may kapayapaan. Pastor, nais ko pong magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kapatid, hindi ko kayang ibigay yan sa iyo. Ang pwedeng magbigay sa inyo ay si Jesus.
Jesus can forgive you. Jesus can heal you. Jesus can touch you. Jesus can transform your life. And Jesus can give you eternal life. At kung sinasabi mo sa hapon na ito, Pastor, nais kong ibigay ang buhay ko kay Jesus. Isuko sa Kanya ang aking buhay. Habang lahat ng uri na kayo ko bamatay na kapikit, pakitaas mo lamang yung kamay at sasamahan kitang manalangin. Salamat po sa kamay na yan. Mahal ka ng ating Panginoon. Meron pa po ba na itataas ng kanyang kamay? Sasabihin niya, Pastor, I need Jesus to come into my life. I want to surrender my life to Jesus. Salamat po sa kamay na even if you are the far balcony, I can see that hand. God loves you. Mahal ka ng Panginoon. Even if you are at Cinema 6 and you would like to give your heart and your life to Jesus, today is a wonderful day. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Ngayon, ang araw ng iyong kaligtasan. I just want you to raise your hand and I would like to pray with you. Salamat po sa kami niya. Let's all stand together in this place. Hallelujah. Now this is the challenge that I would like to give. If you are really sincere, seryoso ka sa pagtataas ng iyong kamay, sinasabi mo kailangan mo si Jesus, I want you to step out of faith. By faith, lumabas ka sa upuan mo. Pumunta ka dito sa harapan. Sabay tayong manalangin. Sabay nating isuko ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Nawawalan ka ng pag-asa, may pag-asa kay Jesus. Nawawalan ka ng tila baga direksyon sa buhay, may direksyon ang buhay kay Jesus. Nagnanais ka ng kalayaan sa lahat ng iyong kasalanan, may kapangyarihan ang ating Panginoon Hesukristo. If that is your prayer, come, give your heart and your life to Jesus. We give you praise, Lord. We'll be waiting for you. Hintay kita, kapatid. I don't want us to miss this opportunity. Hindi aksidente na napunta ka rito. Kalooban ng Diyos ang oras at ang araw na ito upang maranasan mo ang kanyang dakilang pag-ibig sa iyong buhay. I don't want you to miss this time. I don't want you to regret this moment na sana lumapit ako. Lumapit ka na ngayon. Because nobody knows what might happen tomorrow. What we have is today. Today you can be sure that you can put your life in the hands of God. Come. Give your life to Jesus. Come. Offer your life to Jesus. Simply come. Hallelujah. Sa mga kapatid po natin na lumapit dito sa harapan, nais ko pong kayo'y sumunod sa maiksing panalangin na ito. Ito po'y panalangin ng pagsuko ng ating puso, ng ating buhay kay Jesus. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo at inaamin ko po na ako po ay makasalanan, na ako ay hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa hapon na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako, patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, ako po ay nananampalataya na ako ay iniibig mo, kung kaya't ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin, upang ako ay bigyan ng kaligtasan. Sa oras na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Magmula sa araw na ito, ikaw na ang manguna sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan. At salamat po sa mga pagpapala mo na ipagkakalob sa akin. Salamat po muli. Amen. Alam niyo po ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay bago ng nila. We welcome you to the family of God. Let's give them a clap of praise. Hallelujah.